Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasan man kayo. Ito po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Leloy Claudio. Kasama ko po ngayon si Manolo Quezon. We're here for our year-end episode na lalagumin namin marami sa mga napag-usapan this year. In particular, of course, yung big issue this year, yung flood control scandal. But before that, of course, this is the final episode of the year. Gusto lang po namin batiin ang aming mga kaproyekto, ang aming mga viewers. Merry Christmas, Happy New Year, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa Proyekto Pilipino. Ang nagpapatunay na talagang malalim ang hinuhugutan ng galit ng tao ay yung nabanggit mo, Leloy, na ang dating pagalingan o pataasan ng ihi, shall we say, sa social media pagdating sa mga ari-arian, biglang out. Mm. At ang mga influencer na pahiya at biglang ang content nila puro, ay, nandito kami sa palengke, tingnan mo, ordinaryong tao lang kami, bumibili ng isda, di ba? Dahil may nagiba sa paniningin at kagustuhan ng tao. And when that happens, doon mo nakikita kung bakit biglang ang mga bagay na hindi pinag-uusapan ng mga may kapangyarihan, a constitutional convention, an anti-dynasty law, mga ganitong bagay na 30 taon na talagang isinasatabi nila. Ngayon, sila mismo ang tumutulak nito para lang bumaba ang galit ng tao. And it shows you how deep the effect is. No one could have predicted this, Leloy. Di ba nung pinag-usapan natin ang mga magiging concerns natin nung this time last year, iniisip natin pagkain, edukasyon, trabaho. All of those are top concerns, but none of us expected na magkakaroon ng parang political landslide like this. Nayayanigin talaga yung buong political system to the point na actually everybody has their own solution, and that's what I want to turn to now. Nabanggit ng mga ibang tao, Battle of the Five Armies or Battle of Multiple Armies. Iba-iba yung gusto ng mga tao. Yung mga iba, gusto nang tanggalin yung current president dahil of course gusto nila yung vice president. May mga iba, gusto nilang tanggalin pareho at magkaroon ng revolutionary government. Ito yung ating mga, shall we say, Bolshevik friends na medyo hindi friendly ang take on the Constitution dahil hindi dapat pinapalitan ang buong gobyerno ng Pilipinas ng basta-basta. Yung mga iba naman, siguro, and I would put myself in this camp, I guess, parang, let the president finish his term. You may not like it, but that's what the people voted for. So, timpi na lang. Are there other solutions na nakikita mo? Pero mukhang ganun yung mga usapan ngayon based on all these frustrations eh. Well, Leloy, this is what I found very interesting. Alam mo, since the 1920s, we've had a government of public opinion. In other words, kung anong sentimiento ng tao, talagang makikinig ang mga iba't ibang mga sektor at mga namumuno dito. Now, for example, nung bumalik ang ating demokrasya in 1987, and I say 1987 dahil doon natin tinatag ang kasulukuyang constitution. There was an informal agreement na babakuran ang ating demokrasya ng ilang mga malalaking institusyon na magsisilbing parang bodyguards nito. Iglesia Katolika, mga obispo, media, civil society, sundalo, bureaucracia. Na sila ang magsisilbing garantor na hindi ito guguho at hindi rin ito mabubulabog ng gusto ng kahit naman. Over time, medyo humina ang ibang mga sektor na ito. But over the past year or two, parang nagkaroon ng panibagong buhay ang mga sektor na ito. Now, why am I saying this? After, I believe na after 2016, nung nagkagulo nung 2006, nung nagkagulo nung time ni President GMA, nagkaroon na rin ng panibagong pang-iisip ang ating publiko na alam naman natin ang mali at tama, ngunit meron lang
hangganan ang pwede nating subukan para iwasto para gawing diretso ang baluktot. So what Mm. I mean is, ayaw na natin sa outright people power kasi hindi mo alam saan ito mapupunta. Mhm. Ayaw na rin natin sa biglaang regime change kasi Mhm. wala ka namang guarantee na ang papalit mas maganda sa Mm. pinalitan. At kung magkakaroon tayo ng pagbabago, pwede lang ito sa larangan ng pagboboto sa Mhm. pamamagitan ng ordinaryong eleksyon. This is the same attitude ngayon na may disgusto lahat ng tao galit. But may hangganan ang pwede nating gawin Mm. para ipakita ito. And the institutions came out to basically to guarantee this. Ang mga Mm. sundalo sabi nila hindi kami makikisawsaw sa politika. Wala Although there kami, was a hindi risk kami, daw at one point, Manolo, may mga konting sundalo na medyo nag-waver. Lalo yes, na nung time nung Iglesia ni Cristo Rally, medyo nanganganib ang ating demokrasya ng panahon na yun daw. yes. But on the whole, nagkaroon ng consensus, 'di ba, sa liderato ng militar na it's not up to us to play God, 'di ba? Mhm. Mm. Mismo We ang are we are not we are not Thailand. oo, 'di ba? Oh, we're not Thailand. Mm. Yung mga obispo na there's a new generation of bishops na hindi na tainted by political accommodation, Mm. sila mismo sabi kailangan sa pamamagitan ng eleksyon ang pagpapalit ng mga Mm. pinuno. At Mm. kung ayaw nyo nun, then kailangan sundan natin yung mga Mm. patakaran ng konstitusyon, Mm. etc. etc. Civil society found its voice Mm. again, so did other things. Mm. So, in a sense, uh, things are working in a more mature way, Yes. 'di ba? Yeah. And it's an important lesson na itong pinili natin, magdusa tayo hanggang makakapili tayo ng mas matino, 'di ba? That's what you learn. And I think it's getting people to understand cause and effect. Mm. And maraming napagtanto sa tingin ko ang Pilipino. Unang-una, napagtanto nila that 86 was a unique event. Na siguro hindi na mauulit yung gano'n, yung meron kang isang pangulo na dekada-dekadang nandyan at wala ka na talagang pwedeng gawin kundi magrevolusyon para patalsikin siya. Because elections were useless. At that time, if you had relied completely on elections, who knows ang susunod na presidente, si Imelda Marcos, si Fabian Ver, si Juan Ponce Enrile, wala ka talagang choice. Muntik na tayo masanay sa ganon. Except in 2001, I think napagtanto ng mga tao na tanggalin mo man si ERAP, ipalit mo si GMA, hindi uunlad ang bayan. Kaya talaga nagkaroon ng people power fatigue. And I think you're right, Manolo. Ang result nun is an actual maturation. We can say what we want about this constitution. Siguro may mga pagkukulang siya. Siguro kailangan natin magkaroon ng charter change in the future. Pero what we can say is that Filipinos since 86 have really come to accept the value of constitutionalism and rule of law. And I think that's very important in a year na siguro napupurga yung mga tao dahil ang sama-sama ng politika. But there is a silver lining here na meron talagang level of maturation. Kung wala yung level of maturation na yun, siguro ano na nangyari ngayon? Baka nagkaroon na ng military takeover, baka Yes. nagkaroon na ng junta, di ba? Baka nagkaroon ng Stalinist takeover that who knows, who knows what could have happened, but the institutions are holding at least on that level. And let's not forget, hindi dapat sobrang daling patalsikin ng isang presidente who was voted in by a majority of Filipinos. I think people forget that. People think na ang hina-hina ni Bongbong Marcos ngayon, lame duck, etc. But he was a majority president. And Manolo, I know you had you had an article about this. Coming into 2026, let's turn to the president naman ngayon, itong issue ng pagiging lame duck. You made an argument na hindi ka pa sigurado na pwede natin bansagan the lame duck si Pangulong Bongbong Yes, I Marcos. don't What was think your it's a argument there? I don't think it's a lame duck. Unang-una, balikan natin yung midterms. Okay, plebiscito ito. Actually, ang naging resulta nito, ang dahilan dalawa ha. Unang-una, yung mga kandidato ng presidente, yung mga pinili niya malalakas dahil proven vote getters and winners. Ang mga manok naman ng vice presidente mahina.
Mm. Ilan lang sa kanila ang talaga may kapasidad na maging attractive na candidate. So kahit Mm. sasabi natin na nasa likod ng vice presidente ang opinion ng tao at that time, hindi siya naka-take advantage ng husto. Dahil Mm. mahina nga yung ano niya. So ang nangyari, tabla. Mas merong ilan na nakapasok na taga-opposition, but ang ilan doon, like let's say si Kiko at si Bam, hindi galing sa hanay ng Mm. vice presidente. And kahit paano, the majority, if I'm not mistaken, still came from the slate of the president. So, masasabi mong tabla. Mm. Now, Mm. hindi siya tabla dahil magaling ang Pangulo o ang kanyang kampanya. Naging tabla dahil mahina masyado yung pagpatakbo ng kampanya ng vice presidente. Okay, there's that. Quick question, Manolo, before you move on. Sa US, sinasabi nila, it's hard to vote for Trump when Trump is not on the ballot. Ganun din ba dito? Yung parang it's hard to vote for a Duterte when there's no Duterte on the ballot. Ganun yung nangyari parang ganun yung expect nila sa midterm sa US eh. Yes, but only for this reason na they say, di ba, under a banyan tree nothing grows. Mm. So paano man how can you be a Duterte if you're not a Duterte, di ba? Mm. And the truth is, yung mga talagang may kapasidad na umakit ng boto ng tao, wala sa hanay ng vice presidente at that time. Mm. Okay, Mm. so tabla sila um, sa midterms. And then nung nag-expose ang presidente, in other words, nauna na siya sa sentimento ng tao Mm. dahil alam niya maraming galit. At siya Mm. na mismo nagsabi, ako na ang magkukulong sa mga may sala. It was a bold gamble and very well executed. Dahil tingnan niyo lang mga headlines every week nang galing sa palasyo, mga kaalyado nito, ang mga expose na hanggang ngayon kaya galit pa tayo. Mm. Ito ang problema. Inisip ng presidente na dahil malakas sila sa media at alam nila lahat ng mga taga-media na manonopolize nila ang napapakinggan at nakikita ng tao. Except the media is not as strong as it used to be. The audience is not as big. So, in the end, kahit alam ng tao na may mali at may nangyayari, hindi sila sigurado kung ano ba talaga ang nangyayari at sino ba ang gumagawa nito. Proof, yung WR numero survey na halos I think a big plurality, if not a majority of people, don't even know what yung committee na sinet up ng presidente Yes. to investigate is doing. Mm. So how can he get credit for that? And then number 3, wala pang nakukulong. Mm. And hanggang may nakulong, wala pang maniniwala na sincero ang presidente. Ganun lang talaga ang buhay. So, But at the same time, I half don't full. think he's a lame duck. Mm. Dahil nagtatago na lahat ng mga pwedeng lumaban sa kanya dahil implicated sila. Mm. Nananahimik na. Nananahimik na, and then iba na ang liderato sa Senado, so pwede nilang buhayin ang impeachment. So nasa kanya pa rin ang mga baraha, at most importantly, sumusunod pa rin sa kanya ang kapulisan na silang magdadampot sa mga ikukulong. At may pangako na naman na by December 27, yung iba ikukulong na, and then in January, 11 kongresista naman ang ikukulong. So if that happens, I'm willing to bet na baka pipihit na naman ang opinion ng tao dahil because for the first time makikita natin na meron talagang nasa selda. So, sa sports, ito yung tinatawag nating second wind. Yung sa boxing, akala mo mananockout ka na, tapos nagkaroon ng new round, nakapagpahinga ka ng konti, inayos yung wounds mo, nilinis yung mga sugat mo. Pagkatapos, round 11, round 12, biglang malakas ka ulit. Yun yung tinatawag natin second wind. And another metaphor siguro dito is, siguro may mga bala pa yung presidente na hindi pa niya nagagamit. Sa tingin ko, ang pinakamalakas na bala ngayon na meron ng presidente na wala siya nung start of the year was yung Office of the Ombudsman.
Mm. Of course, yung Office of the Ombudsman, let's not forget, hawak yan ng Duterte ally for the longest time. And ngayon, hindi lang hawak ng Marcos administration, hawak siya ng isa sa mga pinaka-loyal at mukhang pinaka-zealous na tiniente ng presidente, si former Secretary Boying Rimulya. And let's not forget, actually, somebody told me na tingnan mo yung, ikaw pa nagsabi sa akin nito Manolo, yung Justice Department, usually, pag may nababakante ang Justice Department, marami nakapila dyan, napapalitan ka agad. Pero hindi pa napapalitan ang Secretary of Justice, deputy pa rin ang namumuno ng Department of Justice. At ito ang deputy ni Boying Rimulya. So in a sense, Boying Rimulya is still very influential in the Justice Department and is also the ombudsman at the same time. At sa tingin ko, ito ang isa sa mga pinakamalaking bala ng presidente. Tama. Meron ka pang iba pa nakikita ang bala ng presidente na pwede niyang gamitin as 2026 comes in? Well, ang kapulisan, because ang mangyayari nga, the arrest warrants will go out. Ang magpapatupad ng arrest warrant, executive branch. Actually, it will be the brother of the ombudsman, di ba? Kasi siya ang secretary of the interior. So kung magkasundo yung dalawang magkapatid and isa lang tono ang kakantayin nila, then walang lusot yung mga kaalyado Actually, no? So, sasagot. 3 institutions na pareho ang tono. So, Justice Yes. Department, Yes. Ombudsman, at saka DILG. Yes. Mm. And at the same time, sa akin, yun lang talaga ang hinihintay ng tao na may prueba na may mangyayari naman talaga eh. Mm. And you know, people are usually more forgiving around this time of year. So by January or February, kung mag-pick up rin ang economy kasi by one way or another, then the worst could be over for the president. Ngayon, putting it another way. I want to say one thing quickly, Manolo, about that, diba? Itong freeze ng government spending, hindi naman ito pwede magtagal. Kasi the government is going to have to spend eventually. Otherwise, talagang guguho yung ekonomiya. So while bumabagal because of flood control, meron namang pera yung gobyerno at kailangan may pupuntahan yung pera na yon. And so this is transitory. Yung meron tayong economic problems, but itong freeze ng spending na to as a result of the flood control problem, I think it's a transitory problem. It is not a problem that we're going to have maybe next year or 2 years from now. So if that happens, Leloy, na biglang gagalaw na naman ng mga proyekto, yung parang yung freeze sa ating ekonomiya magtutho, di ba? So pabalik na naman ang circulation ng pera, and this has a spillover effect. Yeah, and then yun nga, and then the other front there is of course yung sa tingin mo ba kasi medyo humina ng konti yung away within the old unit team. Babalik ba ito in 2026? Magkakaroon ka ba ng Quadcom ulit, 'di ba? Makikita ba natin yung mga fierce anti-Duterte congressmen natin na talagang uungkatin yung mga nangyari sa DepEd? In other words, will late 2024 happen again in 2026? I think that's what everyone's expecting because Okay. kung titingnan mo yung political calendar, may dalawang SONA na lang ang presidente. So ang SONA na mangyayari next year, yung the SONA of 2026, is actually yun ang start of the last year kung saan pwede niyang patunayan na meron siyang maiiwan na legacy worth continuing. He has 1 year to prove that. Because sa huling SONA niya in 2027, kailangan bibindisyonan na niya ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. And may kapangyarihan lang yon o may epekto lang yun kung may pagmamalaki niya ang mga na-achieve niya in the past year. So basically, we have from now, Christmas to July, para mag-clean house. Diba? Para tanggalin na yung mga more notorious sa mga sa hanay ng mga, both ng opposition and ng mga kaalyado niya, so that in July reset na uli. That's the same reason bakit malakas ang ugong na at least 3 or 4 major cabinet posts are going to be vacated early next year.
Diba? Major agency. So, dun na ang pihit eh. At a certain point, kailangan na sabihin ng presidente, oh, hinuli na namin ang mga nangungurakot, tapos na yan, paglilitis na ang susunod. Kasi kasuhin na natin ang mga problema ng bayan. And then he has Mm. 1 year to show something for it. You would think na because maraming nakulong at maraming naipit, magiging mas cooperative ang mga Mm, mm. nagtatanggol ng legislative. Nasindak na. Mm. Pero paano yung vice presidente na kung nanalo ay ikatatakot ng presidente ngayon? Kasi kung naging presidente si Vice President Sara, alam naman natin ang ugali ng mga Duterte. Kung ako si Bongbong Marcos, baka umalis na ako ng Pilipinas pag kung naging presidente si Sara Yes, Duterte. which reminds you na hindi lang ito away, ordinaryong away ng mga politiko. Talagang personalan na ito eh. And in that case, there's one thing the Marcoses have proven, survivors sila. In which case, di ba, kung ang likod mo nasa pader na, talagang magko-concentrate ka at gagawin mo lahat ng magagawa mo para maka-eskapo ka eh. So, I think everything from impeachment and now the ombudsman will be on the table. May mga nagsasabi na actually kung titingnan mo ang kilos, galaw at estilo ng presidente, impeachment ay hindi niya tipo yung laro na yon. Dahil magastos in many ways. But Magastos in terms of actual money, political but also capital, political time, capital. everything, di ba? But yung to use the law, to use the ombudsman's powers is neater and in a sense more ironclad, di ba? At walang masyadong chance na magiging masa-sidetrack ito. Kasi kung makondict mo siya, diskwalipikado na siya. Yes. Ah. Diba? And so or both. I mean, if you imagine both, kasi ang pwede lang gawin ng isang impeachment kung convicted ka, tatanggalin ka sa pwesto at hindi ka na pwede tumakbo para sa iba pang pwesto. Kailangan pa rin ng paglilitis sa korte para may kulong ka. So, ideally, left and right hook ang kailangan mo dito. Okay. And only now is this going to be possible. Dahil sa ombudsman. So, anong nakikita mo, Manolo, 2026? Ito bang nakikita mong major issue of 2026, itong pagbabalik ng away between the president and the vice president and yung porsigidong paglitis sa vice president? No, actually what I think is what will make or break 2026 is habang tumatagal itong issue ng tinatawag nilang floodgate, di ba? Nanganganak ito ng mga panibagong mga skandalo eh. Dahil habang may naiipit na mga opisyales, kumakanta sila, mas marami pa ang nasasangkot sa katiwalian. So, the question is, may magagawa ba ang administrasyon para ipakita sa taong bayan na kahit paano may makukulong at yung ibang makukulong talagang may kapangyarihan? If that can be done, then I think the whole political landscape will change. Is redrawn. In which case, kasi pag nangyari yan, mas madali ang impeachment, mas madali ang let's say prosecution through the ombudsman pagdating sa mga Duterte. Bakit? Kasi tumataas yung credibility ng Malacanang. And takot lahat. Diba? Matatakot lahat eh. Because sinampulan, I mean, basically, it's the Duterte playbook. Diba? Sinampulan mo na yung hanay ng mga politiko eh. At alam mo, nasa kamay ng sino man sa Malacanang na sabihin, ito ang datamputin, itong asweltuhin, di ba? Yes. I mean, that's theoretically possible, di ba? Yeah. Si Ronnie Punon, siya na mismo nag-volunteer na ang gusto nilang makita
ang talagang iipitin si Saldico at si um, Chis Escudero. Mm. Asweltuhin ang dating Speaker Romualdez at si Grace Poe. So, alam mo na parang kahit mismo sa mga traditional na politiko, may kasunduan na sila na mayroon talagang kailangan uh, i-sacrifice Mm. sa kanilang mga hanay at tanggap na nila yon. Dahil Mm. otherwise, lahat sila malilintikan. If the Mm. president is unable to do this, then Do that's this when meaning may malintikan na ilan-ilan, hindi kailangan lahat, mangilan-ngilan, pero Oo, malalaking kung pangalan. wala man lang siyang maikulong, kung magiging malinaw na talagang wala talagang matataas o malalakas na taon ang pwedeng ikulong, then talagang wala na, his 22%, which puts him at GMA levels right Mm. now, will become Oo nga, permanent. no? Pero alam mo ba, Nolo, nung panahon ni Noynoy, nangyari naman yun na yung administrasyon na nakapagpakulong ng mga senador dahil sa Napoles scandal, pero hindi rin naman nakabawi yung presidente in terms of yung kanyang popularity as a result of that. Because iba naman ang trauma na nangyari eh. Yung Mama Sapano became I always compared it to a divorce dahil ang feeling ng tao, and it was because of one act, nung hindi pumunta ang dating pangulo sa Mhm. pagdating ng mga labi ng mga pinatay na SAF, ang sentimiento ng tao, sinamahan namin kayo mga Aquino since 1983. Sa bawat burol nandun kami. Ngayon na kami Mm. ang nakuhanan, hindi na Mm. sisipot, tapos na tayo. And Mm. and Okay, and okay. that's I realized then how it was really traumatic kasi kahit yung mga ibang um, fiercely dilaw na dilaw, kahit sila nagalit. And I understand the reasons Pinoy did it. Mm. And I think kung alam mo yung kasaysayan ng buhay niya, maintindihan mo yung dahilan na bakit hindi Mm. siya pumunta. But the fact is, nangyari. Mm. And that became so emotional. At alam mo, Leroy, pag emosyon na ang pinaghugutan ng galit, no facts, Mm. no Mm. achievements, nothing will convince you otherwise, di ba? Mm. And that's why gumuho Mm. yung relationship. That's very interesting. And when you put it that way, wala yang sinabi dun sa Laglag Bala. Kasi a lot Yes. of people think na Well, Laglag Bala yung tumapo sa Aquino no, I administration, mean but that it was is just this parang, heartbreak talaga. it was Mm. the finishing touch na yung laglag Mm. bala eh. Mm. Because and kung babalikan mo lahat ng dahilan ng mga tao, they'll give you many reasons, but the end of it, there was an anger there eh. Mm. That was Mm. personal. Dahil yun nga, sa atin, iba yung, the Aquinos were always different because it was a personal Mm. damayan that happened eh. Mm. Yun ang pananaw ko. So in a sense, the Marcos administration is very lucky na wala pa silang ganun, wala pa silang heartbreaking moment for the people. And there is a sense na meron pa ring section of the population na bukas sa kanila, open sa kanila, depending on what they do Well, in this yung 2026. Kasi binoto sila 50%. So obviously marami dyan sa mga yan na are still willing to give the president a chance. Well, which is why the biggest percentage, again, if you look at WR numero, is yung undecided. Mm. Yung naghihintay sila, waiting to see, yun, di ba? Which is, when you think of it, a very reasonable position. Na hindi mo sinasabi na hindi ka naniniwala sa presidente. You're just saying, I'll believe it when it happens. Mm. Which is prudent, di ba? I mean, it's a Yeah. logical thing to have. Yun nga, if he delivers, because the one thing is yung artikulo ni Randy David na ang daming mga Pilipino na talagang galit na galit sa mga Marcos for 50 years, and then biglang in a sense secret Marcos sympathizers now, dahil medyo alam mo, kahit anong gawin mo, marami sa kanila, ang kanilang pananaw, parang tama naman ang ginagawa ng mama eh. Tapos, hindi pala
alam mo, yung he's not vindictive, he's not Mm. mean, tapos Mm. mukhang happy-go-lucky ng konti, kaya lang Mm. medyo hindi naman ganun katamad pala, di ba? Mm. That sort of thing. There's a certain element of goodwill na unexpected. Mm. And I think the president realized that. Earlier, binanggit ko na resulta nung midterm, di ba, tabla ang kampo ng Marcos at Duterte. Mm. So kung tabla sila, ang mag-aano lang sa balanse, yung mas maliit, ngunit very fanatical na rin na pink/yellow. Mm. Kung saan sila papanig, yun ang magtitip ng balanse Mm. politically. And the Mm. president knows this. And Um, it's very funny, 'di ba? Because we call the constitution and the system it created the EDSA system. And in many ways, the one person standing in between the destruction of the EDSA system and the continuation of that EDSA system is a Marcos, right? Because kung because wala siya doon, 'di ba, pwedeng gumuho yung sistema na 'yan. because people forget, and I mentioned this nung kampanya, si Bongbong Marcos is a creation of the EDSA system dahil ilan lang ang posisyon niya before that nung panahon ng tatay niya. But the Mm. vast majority, 30 years, Mm. 35 years of his He political has now become a career, creature of the system. yes, he's a creature Yes. of the system. Oo. Diba? Oo, oo. At yung hindi at saka hindi sila nakabalik kung hindi dahil sa sistemang 'yan because one could imagine a different future wherein siguro whatever, let's say pumasa yung kapangyarihan kay Fabian Ver or kay Enrile. Out din yung mga Marcos at mas mahirap pa And makabalik. in so many other countries, may mga nakasulat sa constitution nila na ang mga pinatalsik bawal bumalik. It's Mm. in many constitutions. Mm. It was Mm. in France, in Austria, all of these countries. So Mm. there could have been a ban the Marcoses forever Mm. and Mm. be reasonable, di ba? Yeah, of Or course. ano, Ceausescu style, shoot the Yes. Marcoses, 'di ba? Oh. Sure. Oh. So itong sistema ng demokrasya, ito yung nagpabalik sa kanila at ngayon, gugo ang demokrasya kung sa tingin ko kung matanggal itong presidente who was democratically elected, and that explains I think this kind of weird harmonies of sympathy that you're seeing right now wherein there's a great unsaid among many pinks and yellows na siguro okay na yan kasi what's the alternative. That's a great place to close, Manolo. I just want to end with saying two things ako personally. It wasn't necessarily a good year. It was a bad year because nga na-expose yung rat ng sistema at dahil na-expose yung rat ng sistema, talagang humina yung ekonomiya. But as we were talking, meron akong dalawang silver linings na napagtanto. Unang-una, Filipinos care about democracy uh, precisely because kung nasanay na sila doon sa demokrasya. And this is a deepening of democracy. 30 years of democracy. We know that it's not perfect, but we don't want to give it up as well. And that's a really great sign. And then the second silver lining, which I just discovered right now, is yung idea of Filipinos are actually prudent. Yung sinabi mo kanina, Manolo. Why are there so many undecided people? Kasi maingat yung mga Pilipino, hindi kagad magtataya hanggat hindi nila nakita yung mga epekto. And this is essentially democracy kasi kung ang mga tao decided na beforehand, wala na nangyayari sa sistema, hindi na nagbabago yung sistema. Ako nakatira ako sa US, my God, wala nang undecided sa US, di ba? The politics of the United States would kill to have 40% undecided because 40% undecided is democracy. Kasi pag undecided ang mga tao, pwede kayong magdebate, pwede kayong mag-usap, at doon sa demokrasya na yun, doon nangyayari ang civics, doon nangyayari ang Proyekto Pilipino. So, babalik tayo, 2026, yung 40% na yan, let's engage them, let's talk to them, and let's see what they really want. And all sides, try to win them over because ultimately, I think the people who are going to win them over are people who present solutions. That's what we want. Manolo, any prognostications or closing statements? Hindi, sa akin rin, ang isang nakikita ng mga tao, maraming galit, maraming naglabas ng kanilang sentimento sa mga rally, ngunit ano ba talaga ang patutunguhan ng mga rally na ito? Yun ang hindi masagot ng marami. Sa akin, syempre patungo ito sa pagpipili ng bagong mga pinuno natin in 2028.
So in a sense, parang we're conditioning ourselves. Nasasanay na tayo, napipilitan na tayong makipag-usap, uh, mag alam mo, mag-aral. But at the same time, may mga lugar kung saan nakikita ko na ang mga dating katunggali are able to work together, not necessarily side by side, but towards the same goal. Lalo na sa mga hukuman. Ang mga kaso na fina-file ng mga kaibigan natin sa Bayan Muna and these groups, at sa ibang mga kaibigan natin ng Akbayan and these groups, at mga ordinaryong mamamayan who aren't connected to any groups, pupunta sila sa korte at napipilitan ang mga sangay ng pamahalaan na pumunta na rin towards the truth. What I mean, for example, yung kaso na pwede bang tanggalin yung pera ng PhilHealth at gamitin sa ibang lugar? Hindi, napilitan na ibabalik sa PhilHealth. And that was filed by different kinds of lawyers. So ang punto ko lang, it's not all or nothing, hindi revolusyon o tanggapin mo na lang yung, di ba, yung sistema ngayon. There are many other avenues where people can start pushing and keeping the pressure up. Sa akin, it's about keeping the pressure up dahil the pressure socially, morally, politically, ngayon lang biglang napipilitan ang mga dating nasanay na mando na lang ng mando sa ating lahat na makinig at mag-propose ng alternatives para hindi sila talagang matamaan ng husto. I think it's through the courts that you will keep applying pressure para hindi mawala yung takot na yon sa taong bayan. Ayun, and with that, with kind of as much as we can, given a bad year, an optimistic note, we'd like to thank our viewers again sa patungong pagsubaybay sa Proyekto Pilipino. We're going to keep it up. We still have plans for Proyekto Pilipino in the following year, and may mga niluluto si Fads para sa ating mga viewers so that Proyekto Pilipino can reach more people. So sa ngalan po ni Father Tito Kaluwag, ito po si Leloy Claudio with Manolo Quezon. Again, Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year. Maligayang Pasko, manigong bagong taon. Salamat po.